Sino mayor ngayong araw na ito? Kumusta po? Di Mayor, yung issue pa rin po natin doon sa Barangay Mabutag at saka po sa Barangay Sabang Piris. Sa inyo na po namin hihingin ang Paliwanag. paliwanag tungkol po doon. Okay, magandang araw po. Ang issue po ng Barangay Mabutag at mabuti nga po at napuntahan ninyo. Kasi ang ginawang issue doon, di umano, magagawa ako ng kanal para gawing daanan ng speedboat. Okay, ulitin natin po may speedboat po doon. Ang intention po noon yun ay gamit ng mga flat, yung bantay dagat natin. At sila po ang umiikot doon sa Ragay Golf para ma-monitor yung mga illegal activities doon sa karagatan dahil ang dami naman po. Actually, nung hindi pa ako masyadong busy nung nakaraang taon, ako mismo ang umiikot, ako mismo ang nagpipiloto noon, iniikutan namin. Ang problema po kasi doon sa Mabutag, maraming mga tipster. Pag low tide ay hindi makalabas yung sasakyan, yung panggamit ng bantay dagat. Kaya nagbiro ako, mabuti pa ilagyan natin to ng kanal. Talaga po ako yung nagbiro, nalagyan ng kanal. Pero hindi kaya. Yung bato doon na nakikita po ninyo kasi is nagpagawala ako ng poste nung lagayan ng net. Di ba may mga nangaiwan doon? Nilagayan ng net. Ngayon dumating ako, ba't dyan kayo naglagay? Dapat dito. Kaya na-stop na rin yon. So nawala na. Nagreklamo sila. Ang reklamo nila sa ombudsman ay illegal extraction of gravel and sand. Kalokohan naman yon. Doon ako natira. Kailangan namang gibain ko yun. Mayroon po kayong open ng Report ng DNR. Hindi po yung reklamo po nila sa ombudsman. Wala po kasi dumating sa akin. Walang dumating sa akin ng copy. Kasi po, sa ombudsman pa lang ay na-dismiss na. Dismiss. Doon pa lang po ay dismiss na siya. So, kaya sa madalit salita po, ay lahat naman ng tao doon na yung nakakakita ng katotohanan ay wala pong kalokohan lang yung ginawa. Political issue lang yon. Okay. Yung demanda ni Kapitan sa inyo sa ombudsman, yun na nga po yun na wala na po yun. Hindi na po dumating sa akin. Pero ako po ay nakakuha ng copy doon sa abogado. Chichikin ko lang kung nasaan. Pero ang nakalagay po doon kasi ay nagreklamo si Kapitan Di Mayoga, hindi pa siya suspendido noon. Tapos yung kagawad na 5. So yun po yun. Ay alam naman po nung, siyempre, maluloko mo ba yung taga-ombudsman? Di pagtingin niya, baseless, lack of merit. So ang sulat na galing din naman doon sa kagawad nila, ibinalik daw kay Kapitan Di Mayoga at pinare-refer sa DNR. Pero sa DNR mismo ay meron po silang sulat na walang ganong activity. So, ang isinunod po nila yung issue ng Bakawan. Siyempre, alam naman natin, pagdating po sa Bakawan, ay mahigpit ang gobyerno doon. Pero sa totoo lang po dito, ay ang dami nating programa pagdating po sa reforestation, hindi lang po sa upland, maging dito po sa coastal. Ang meron pa nga po kami dong programa na makikita nyo dyan sa mga picture, yun po yung Adapt a Mangrove and Grow. Pag kayo po ay pumunta doon, bibigyan na, tapos kayo ay environment lover, bibigyan namin kayo ng certain portion para magtanim ka ng mangrove. Kaya yung picture na binigay ko sa inyo, meron yung mga taga FEU, yung sa engineering po ng engineering student and professors ng FEU Manila. At sila po ay nag-conduct ng tree planting and then nagbigay na rin sila ng community service and solar lights dun sa mga taga-barangay. So nakita niyo po yung mga pictures diyan na ang dami nating mga activities na mga tungkol sa reforestation, lalo po dun sa mangrove. Yung pong hinukay doon, dati na po yung may hukay. Naglagay lang sila ng pilapil kasi ang gusto ng tao, kasi meron po kasi akong gusto mangyari na proposal ko pa lang naman. Although, meron na po kaming sa Sangguniang Bayan, meron po kasi kaming resolution na nagawa noon. Pinapag-comply lang ng abang requirements sa DNR. Papahanapan ko kayo ng copy ng resolution na yon. Pirmado din yung Vice Mayor. Ang issue kasi doon, yung pamumutol ng Bakawan ay isang malaking kalokohan yon. Kasi unang-una, sabi ko nga, ni isang puno or ni isang sanga, wala tayong pinaputol. So kanina, medyo naiinis na tayo doon kay Kagawad Maricar, kasi po, yung bang paulit-ulit na issue na walang katotohanan, ay sa dami ng trabaho po natin, hindi ba natin kayang gawin na lahat? Isipin mo na,
yung aabalahin ka ng ganito, may tatawag kaya 'di ba ako nahingi din ng paumanhin sa inyo, nagpunta kayo, wala ako. Kasi ako naman po naalis lang dito yung time na may follow-up ng project, may tawag sila GOB, may tawag kung sino sa national government agencies natin or follow-up ako ng mga projects para sa bayan. So yun, at sa totoo po napakadami namin mga proyekto dito sa bayan ng Buena Vista. Ay sabi ko nga, sa loob ng 3 years, yung 3 years ko, baka 15 years na yun nung pinalitan ko sa dami ko ng proyekto. So, yung sa madaling salita po, yung bakawan doon, ay kalokohan yun. Dahil nakita naman ninyo kung sino ang may bakod na bakawan, yung mga residente nung barangay na yun, tapos residente ng barangay na yun, na kasama din si Kagawad Maricar na nagrereklamo na nagputol ako ng bakawan. Alam nga naman, yung pampiloso pong alam nga naman pinutol ko, tapos binakod ko sa iyo. Di ba ma'am? Kasi sa akin, pumunta kayo, dapat tumigit ko nga doon sa akin sa compound, hindi nakita nyo, ni isang piraso ng bakawan ay wala doon. No, yun po ang malinaw. So this is alam naman natin na mag-i-election ito ay pure politically motivated, no? Nagagawa-gawang kwento, mga gagawang kaso, mga fabricated cases with fabricated evidences. At ako naman po ay naniniwala doon sa na ang ating mga taga-media ay magiging patas. At although ako po ay actually may pinadraft na akong complaint sa lawyer, yung mga naunang nag-file, nagbalita. Yung binalita na mali-mali naman po talaga. Ewan ko kung nabasa po ninyo yun, pero meron po kami na meron po kami, papanood ko sa inyo sa taga-PIO namin. Nakikita nyo na yun talaga. Kaya yung kanina sinabihan ko si Kapitan Di Mayuga, ano na sabihin nyo? Yung makita ng mga tao, yung tungkol po doon sa mga balitang yun, ini-attach ng mga picture na walang katotohanan, doon nag-react ang mga, lalo yung matatanda na residente noon. Kasi hindi po doon yung picture, walang katotohanan po yun, malaking kalokohan. So, para maging maiksi, walang katotohanan na ako ay nagpaputol or ako ay pumutol ng bakawan. Pinatanim marami. Ang siguro mga 4 to 6 times per year, yun po ang activities namin sa Sabang Piris. At ang dami po doon mga nahingi nating project. Yung ibinibida ko po sa inyo, na excited na yung mga mamamayan doon, yung 100 million project galing sa aming buting congressman. Papadiretso namin yung flood mitigation river control. Then magkakaroon po doon ng isang daanan yung footbridge dahil gusto ko siya maging tourist attraction. Magkakaroon ng boardwalk at ang aking magkaroon ng the longest boardwalk in Quezon Province. So, siyempre, ilan naman po ay may mga bago i-construct, may mga kaukulan po yung permiso. Ang sa aking ipinagtataka, yung issue na yan, na alam mo walang katotohanan niya, ang laging pinagdidiinan. Ako po ay nag-file ng ombudsman cases against the former mayor, Maria Remedios Rivera, and the incumbent vice mayor, Alvin Ray Rivera, ito po yung graft in corruption. Na ito po ay may kaugnayan doon po sa pagpapatayo ng boardwalk sa harap ng kanilang resort na pundo po ng bayan ang ginamit na yun po ay 1.5 million pero ang naipile ko lang, ang nakita ko po kasing dokumento ay 1 milyong piso. Pera ng bayan. Yun ang malinaw doon. Kung talaga ang intention ay i-improve ang tourism yung tourism para sa tourism development, ma-improve yung turismo sa bayan ng Buena Vista, doon sana inilagayan sa pag-aari ng gobyerno. Nang may pag-aari po ang munisipyo doon sa Parola, doon sana siya inilagay. Hindi doon sa kanila. Kasi yun, paano ka makakapunta doon? Ay yun ang hindi ka dadaan sa kanilang resort na you have to pay. Actually pa ako, may kopya ako. Tapos yung binabayad pa nila, resibong papel lang. Papel na scratch na doon ay nakalagay po ang kanilang mga naniningil sila. Pera ng bayan, sinisigil nila. So, malaking kalokohan. Ito po yung pinail natin. Against the former mayor. So, ito po yung boardwalk na sinasabi ko. Pera ng bayan po yan. Pero bakit nandyan sa kanila? Ito po ang malinaw. Kaya ako nagtataka at pinagdidiinan nyo. So, ito po yung voucher. 2 voucher po to, binayaran ng munisipyo. Malinaw na pera ng munisipyo. Nandito ang program of works. So, ito ang malinaw na katotohanan. Ako, pinalo up ko na po ito sa ombudsman.
resulta na po kaya. Ano po, sila daw po yung nagba-validate pala. So, ganun pala siya. Kung ano, nagche-check pa sila bago sila maglabas po ng kopya. Pwede ko kayong bigyan ng kopya nito pag gusto kung ang kailangan ninyo. Ano, Villa Rivera. Sipo, boardwalk, nilagyan nila, pinapaupahan nila. Tapos ang inia-attach lang po nilang resibo yan, no? Sipin ninyo, papel. So, yan po ang malinaw na katotohanan dyan. Kitain ninyo. Kaya kayo tataka sila. Ang ginagawa po nilang issue, nagagawa sila ng mga ganyang issues is malinaw na gusto nilang i-divert yung kaso. Sa totoo po, sa napakarami ng cease and desist order laban sa kanilang mga illegal na minahan. Yun ang akin pong ikino-coordinate na sa mga national government agencies at ginagawa kong hamon sa kanila. I-implement natin yan. Implement natin yan. Andito po ang mga cease and desist order. Pwede nating pabibigyan ko kayo ng kopya ng cease and desist order, ma'am. At kada galaw naman po ng DENR, ako naman po ay binibigyan. So, yun po muna. Ako po ay nagpapasalamat sa inyo dahil tayo po ay nabigyan ng pagkakataon na maipahayag yung ating pong side. At mabuti rin po na kayo po ay nakapasyal mismo doon para makita po ninyo yung totoo. At tumihingi din ako ng paumanhin naman na tayo po ay hindi nag-aabot nung kayo nakaraan. Kasi po yun yung time na ako naman ay may Mayor's League tapos follow-up ng project. Pero most of the time ako po nandito. Ako po 24/7 na halos magtrabaho. At pwede yung itanong po yan sa mga mamamayan ng Buena Vista na yung patas, yung nakikita nila yung totoong nangyayari. Okay, ma'am? Thank you po, thank you, Mayor.